Ano po ang inyong problema? Nung maging ina siya sa anak niya, Si mama po kasi gusto ko po siyang mabigyan ng diploma. Yung incentives namin, hindi po naibibigay. Magandang gabi Pilipinas at buong mundo. Ito po ang Cayetano in Action, The Producer's Cut. Ngayong gabi, 3 kwento po ang ating tatalakayin. Ang una ay kwento ni Bunene, a mother of 4 na nakatira po sa labas ng isang simbahan sa Quezon City. 2 ang kanyang anak kay Bingo, na anak ni Nanay Dayday. Si Nanay Dayday ang nangalaga sa kanyang 2 apo. Nagpahiwatig si Bunene na pag nagkaroon siya ng pagkakataon, ay kukunin niya ang kanyang 2 anak. Sabi ni Nanay Dayday, magkamatayan na. yun ang hindi nararamdaman ni Bunene. Nung maging ina siya sa anak niya, hindi ako papayag makuha niya pa yun. Kukunin ko talaga yung mga bata kapag ako nakaluwag-luwag. Ang ating pangalawang kwento naman ay tungkol sa isang babaeng nangarap makapagtapos ng pag-aaral. She became pregnant at 15. Pero ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Minsan, may mga panahon na dala-dala niya ang kanyang baby noong siya ay pumapasok dahil gustong-gusto niyang makatapos ng pag-aaral. Sa pamamagitan ng Cayetano in Action, nalaman natin na ang eskwelahang kanyang pinasukan ay hindi accredited ng Commission on Higher Education. Dahil nagtrabaho si Rosalie, mapropromote sana siya, pero hinihinga ng mga requirements. Isa dito ay ang diploma. Kaya sa pagsisiyasat ng Cayetano in Action, we discovered that the school she went to is not registered with CHED. Si mama po kasi gusto ko po siyang mabigyan ng diploma. Yung gusto po niya kasi makita na lahat kami nakatoga, picture niya. Tapos yun na lang po yung kulang niya ngayon sa akin. Sayang lang yung pera natin. Parang sayang yung panahon. Pangatlo nating kwento ay tungkol sa mga riders at kanilang kinukolekta ng mga incentives. Ang iba, 13-month pay. Maalala natin kasagsagan ng COVID, naging pamilyar sa ating pandinig ang mga riders. Sabi nila, ilang buwan ang binilang at binibilang para makuha nila ang kanilang mga incentives. Yung incentives namin, hindi po naibibigay hanggang ngayon. Ito ang mga kwentong ihaharap natin kay Kuya Alan at Ate Pia. Ano ang dulo nito? Ano ang mga solusyon? Ano ang mga detalye na lumabas sa iba't ibang kwento? Ngayong gabi, ibabahagi namin ang lahat ng ito. This is Cayetano in Action with Boy Abunda, The Producer's Cut. Narito po ang una nating kwento. Ang kwento ni Bunene at ni Nanay Dayday. Sobra po talaga ako sa 2 apo ko, Tito Boy, kung alam nilang makit na yung itsura ng 2. Yun ang hindi nararamdaman ni Bunene. Nung maging ina siya sa anak niya, hindi ako papayag makuha niya pa yun. Sobrang hirap ko sa mga bata na yun. Nanay rin po ako eh. Pero huwag naman po yung sisiraan nila ako sa mga anak ko. Kukunin ko talaga yung mga bata kapag ako nakaluwag-luwag. Ayun po yung ano ko nun, nasa isip ko po nun. At nang humarap si Bunene at si Nanay Dayday kay Kuya Alan at Ate Pia, ito ang nangyari. 10 years from now, 15 years from now, pag yan ay young adults din, pwede lang sabihin,
Si Nanay Dayday ang tama, si Nanay Bonene ang tama, whatever. Pero ang point is pareho nyo namang mahal. At kahit sasabihin mo ng nanay ngayon na medyo may tampo sa nanay nila, maniwala po kayo, hahanapin yung nanay, no? Kahit na meron tayong galit, di ba, may trauma tayo sa nangyari, meron tayong iniisip, balak mo bang kunin, hindi namin inaalis yun nandun, ha? Hindi lang kasi parating yung anong karapatan ko, eh. Nandun din yung ano yung responsibility ko. Ako lalaki sa akin, wala namang mawawala yung sa Diyos akin. ko, nanay. 1800, kopon-kopon pa yung inyong paniniwala. Ay, yun lang May po, responsibilidad po ang anak ninyo. Hindi naman natin mababago ang belief system, ang paniniwala. Hindi natin mababago yung feelings mo ng 5 minutes na pag-uusap, 1 oras na pag-uusap. Pero mabibigyan namin kayo ng advice kung magtitiwala kayo kung sino tama at mali. Noong umpisa, napansin ko po na medyo nahihirapan si Kuya Alan at Pia ipaunawa ang ilang mga bagay. Kay Nanay Dayday, lalo na. Mahirap. At ito ang mga sumunod na mga kaganapan. Kaya nga namin pinili kayo kasi nangyari na to. Ang tigas ng salita, ang tigas ng tapang, hindi nasusundan yon. Tingin mo, ang pulis takot sa'yo pag sinabi mong patayan tayo? Makinig ka, Nanay Dayday, kasi yun ang sinasabi ko sa'yo. Alam kong matapang ka, alam ko na, para kang Basuka. Hindi, nanay na, di ba sa Animal Kingdom, yung, kumbaga, pagka inaagaw mo yung mga anak, talagang kahit mas malaki ka, kahit anong tutok, lalabanan ka. Diba? So alam ko yung mother instinct mo, pumapasok. But ang punto ko nga dito, baliktad eh. Hindi yung tapang o galit mo sa kanya ang mag-a-assure sa'yo na hindi makukuha yung anak. Ako naman, Magkakape muna ako. kape ka muna dyan. Sa magulang nga niya, hindi siya nakikinig, sa akin pa. Alam nyo, ang dami nyo hong angst. Nasa inyo naman yung dalawang minamahal nyong apo. Alam ko, hindi magaang kasi wala ho akong narinig sa inyo na binubuhay ko to, nagtatrabaho ganito. Ang narinig ko nga sa inyo, kayo ang umuutang. Ang feeling ko, mabigat din sa inyo palakihin yung dalawang apo. Pero syempre, bilang lola, mahal na mahal nyo na talaga sila. Tama ho ba? Opo. Pero may halong bitterness na nahihirapan kayo, hindi nyo nga maibigay yung gusto nyo. Dahil sana, yung mga anak nila, may kaya naman para ikaw ay bilang lola na enjoy mo ang mga apo mo. Pero eto kayo, hirap na hirap din buhay ng mga apo mo. Baka pa makuha sa inyo. Ngayon, pag gumanda buhay nito, makapagpatayo siya ng tindahan, may maganda siyang maliit na inuupahan, tapos sasabihin niya, yung mga anak niya, kukunin niya siya, makikipagpatayan kayo? Apo niyo yun, nanay siya. Nanay nga po siya, pero hindi siya naging ina. 15 years old na nabuntis. Ano ba hindi niyo naririnig? Oo nga, 15, ilang taon na po siya nag-anak na si Duydoy, hindi naman na 15 yun. Sunod-sunod nga yung pagbubuntis. Naghiwalay pa ng asawa niya. Wala naman trabaho. Nakatira sa gilid-gilid lang ng simbahan. Nakikiligo sa ibang bahay. Maganda bang buhay yun? Hindi kasi po siya nag-isip talagang... O sige, Gusto anong niya na hindi niya hindi niya inisip? kuha. Dahil nagkamali siyang magpabuntis sa anak Gusto niyo. niya yung ganyang buhay eh. Dapat makakapag-abroad siya eh. Hindi niya inano eh. Alam niyo, nanay, promise ko sa inyo, sa nakikita ko sa kanya, aasenso to. O paano kayo ngayon? Sana nga po. Yung right nyo sa mga apo mo, malayo yun sa karapatan nila. So you have the chance na mag-isip-isip. Hindi man siya naging perpektong nanay. Naging matigas man ang ulo niya. May chance po kayo na magtulungan. Hindi rin ako perpekto ha. Sorry po kung para ako nagsisermon. I'm very, very sorry po. Kaya lang, kasing edad lang niya yung anak ko, tapos hindi ko maisip na yung sarili kong anak. Nagkaedad niya, 4 ng anak, nakatira sa gilid-gilid, hindi ko maisip. Tapos kayo, sinisiraan niyo pa siya sa anak niya. Sinisiraan. Hindi ho. Galit lang ako Hindi talaga ho. sa kanya. Hindi ho. Narinig kong sinabi niyo kay Kuya Boy, sinasabi niyo sa anak niya na, gusto niyo sumama sa nanay niyo? Nakatira lang dyan kung saan-saan? Paninira po yun. Kahit totoo, halimbawa, sabi mo na sa gilid-gilid lang siya.
Pag yan 5 years old, 10 years old, tapos sabihin mo nga, gusto mo nanay mo, sinisiraan mo. Hindi dahil mali ang sinasabi mo, hindi totoo. Pero pag 20 anyos na yan, tapos may ano na yan, napanood siya. Sabihin sa'yo, kahit nay ang tawag sa'yo, o mama, o lola, ma, totoo pala, gilid-gilid lang. Pero ma, imbis na tulungan mo, inano mo ng inano para hindi kami maging close. May mga issues na sobrang engaged si Ate Pia at Kuya Alan. Pagdating sa mga usapin na may kinalaman sa public service, corruption, emosyonal si Kuya Alan. He's very involved dahil naiintindihan niya ang public service, naiintindihan niya ang governance, naiintindihan niya ang responsibilidad ng gobyerno sa taong bayan. Pagdating naman sa mga usapin na may kinalaman sa mga kabataan, rights of women, dito emosyonal, dito involved, dito engaged si Ate Pia. Madalas siyang sinasabi, Nanay, o di kaya kung sino man ang kanyang kausap, I feel you. I know what it is. Madalas kong naririnig sa kanya yan. So, hindi na ako nagtataka minsan pag nagiging emosyonal si Kuya Alan at Ate Pia. Minsan, hindi maiwasang nagtataas na ng boses dahil sa kagustuhan nilang maintindihan ang kanilang sinasabi ng kanilang mga kinakausap. May problemang legal ka Yung ba? anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Lumapit ka dito, complainant. O, tanggalin mo silang lahat, ha? Tayong dalawa lang magkausap. Ako, abogado mo. Kuya Alan, paano ko sisiguraduhin na yung dalawa ay hindi yan? Sabihin ko sa iyo, dalawa lang ang paraan. Una, mag-file ka ngayon na maging foster parent. Pero ito problema mo. Pwede siya umangal. Sandali lang. Hindi ko tinatanggal yung parental authority ko. Kung yung second, nasasabihin ko sa iyo, bilang abogado, ha, kung binabayaran mo ko, sabi ko, Nay, ang pinaka-assurance mo, yung nanay mismo, gustong sa'yo lumaki yung mga anak. Ikaw ba, mahilig ka sa pelikula? Opo. Oh. Hindi mo nakikita yung mga naampon, kahit anong galit sa magulang, pagka dumating sa edad, hanapin nila. Kahit anong galit. Ayun nga po, nakakatakot po talaga. Kaya nga, kaya yung insurance mo, ipakita mo sa kanila. Alam mo, may natouch ako, kasi si asawa ko, si Lani, lumaki yun sa Bicol, tapos sa Bulacan. Unang tira niya sa Manila, 22 years old, nung pinakasalan ko. Alam mo yung isang sinabi niya na hindi ko makalimutan? Sabi niya, dahil minahal ko si Alan, lahat ng mahal niya, mahal ko na rin. So, ang punto ko, minahal ng anak mo yan. Tapos, kung man nangyari sa kanila, hindi ko alam. Minahal mo anak niya. Baka naman pwedeng, wag ng pagmamahal. Pagtanggap na lang na, sige, nabiktima ka, nandyan, nabiktima siya. Pero alang-alang sa mga bata, pag-isipan nyo kung anong pwede nyong gawin. Ganito lang kalaki. Yan ako. Ganyan kalaki, ang tsansa na mawala yung dalawang bata. Gusto mo mawala? Oh, dumikit ka sa kanya. Pag tayo ka magkadikit, wala nang tsansa mawala sa yung bata. Pero pagka siya tinulak mo ng tinulak, lumalaki yung sitwasyon. Yun ang ano. Kaya nga, pare-pareho lang tayong emosyonal kasi mga bata ang pinag-uusapan natin. Pero tama si Kuya Boy, wala po kaming hangarin, wala po kaming intensyon
nabaliwalain yung pagtitiis mo at pagmamahal mo dun sa mga bata. But yun nga, kung sobra mong mahal yung mga bata, bigyan mo ng konting paningin yung nanay nila. Meron ka bang isang mabuting bagay na pwede niyong sabihin sa kanya na something na na-appreciate niyo sa kanya, something positive? Tinanggap ko naman po siya, tsaka mabait po siya. O yan, sige, sumabait ho siya. Magalang po yan sa akin. Magalang? Hanggang ngayon nga po, mama pa rin tawag niya sa akin. Mahal niyo naman po siya. Pwede ho ba tayong mag-ano? Ha? Magkonting yakapan naman po tayo. Finally, mukhang naunawaan ni Nanay Dayday ang matagal nang sinasabi ni Ate Pia na dito sa problemang ito, hindi sila magkaaway ni Bunene. Si Nanay Dayday at saka si Bunene dapat ay magkakampi dahil parehong mga batang pinag-uusapan, apo at mga anak. So dapat lahat nila gawin para sila ay magkasundo dahil kapakanan ng mga batang ito ang primary concern. Dito mukhang nagkakaunawaan na ang magbiyanan at sa espesyal na pagkakataon. For the first time in this conversation, nakita ko at nakita namin na ngumiti si Bunene. Nung 15 years old ka, ano pangarap mo? Maging teacher po. Teacher. O di gawin nating totoo yan. Gusto mo pa rin? Opo. O pwede naman maging totoo yun eh. Walang bawal. Hindi bawal mangarap at hindi mahirap maging totoo yan. Maraming klaseng teacher. Yung pa 20-20, pa 30-30 na teenager na babae na ikaw magsasabi ng experience at iwa-warn mo sila tapos mabuntis. I-share mo sa mga kabataan Para ang ano nangyari pagiging sa'yo teacher? para sila mag-ingat sa pinapasukan nila. Teacher din yun, ha? Alam mo, kahit 27 na siya, she did not have the time to be a child. Nanakaw ang kanyang pagkabata. Kaya kung sasabihin niya, 27 ka na, ba't kung may makatingin sa'yo, para kang teenager dyan? Eh, kasi baka sa puso niya, para pa siyang teenager dahil di na siya nakaranas ng pagti-teenager. Dahil naging nanay siya kaagad. That's true. So, alagaan niyo po siya. Bantayan niyo po siya. Pwede ho? Apo, Ate Pia. Naalala ko po ang isang kwento ng isang mambabatas sa Estados Unidos. Ang sabi niya, bago siya tumindig sa podium sa Kongreso ng Amerika, ang paalaala niya sa kanyang sarili ay, itong sasabihin ko bang ito, ano ang epekto nito sa kabataan ng Amerika? Kasi ang pinag-uusapan natin, simple lamang. Our dream, our desire, our wish for a better world. For people, especially for our children. Kaya, naalala ko ang kwentong yun dahil kung lahat tayo, lalo na ang may mga katungkulan, kung iisipin natin bawat sandali na may gagawin tayo, ano ang ibig sabihin nito para sa kapakanan ng mga bata? Isang leksyon na personal na kuha ko sa kwento ni Nanay Dayday at ni Bunene. Hindi tayo dapat mag-away-away. Lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay kapakanan ng mga bata na mahal mo, mahal ko, at mahal natin lahat. Agad na inihanap ng Cayetano in Action ng bahay si Bunene para maialis na siya at ang kanyang sanggol sa tabi ng simbahan. Binayaran ang ilang buwan na renta at pinadalhan din siya ng groceries. Si Nanay Dayday naman ay binigyan ng dagdag puhunan para sa kanyang maliit na tindahan. Sa mga sumunod na araw, ang munting bahay ni Bunene ay pinunanan ng mga kagamitan. Para rin makapagsimula ay binigyan na rin siya ng livelihood na sari-sari store. At ang pangakong pa-Jollibee, pinagsaluhan na ng buong pamilya ni Nanay Dayday, Bunene at ng mga bata. Natutunan ko po kay Kuya Alan, kay Ate Pia,
At kay Tito Boy po na maging mapagmahal po, marespeto, kay Mama Dayday po, at maging huwag po pairali ng galit. Magtulungan po kami sa pagpapalaki sa bata at nang maging maayos po kami. Papasalamat po ako sa Cayetano in Action with Tito Boy Abunda po. Maraming salamat po. May problemang legal ka Yung ba? anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawala. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Importante na bawat isa sa atin ay may pangarap. Madalas, ang pangarap ng ating mga magulang ay makatapos tayo sa pag-aaral. Ito ay kwento ng isang batang babae na buntis nung siya'y 15 anyos. Nagsilang ng kanyang baby, pero hindi tumigil sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang kwento ay siya'y papasok sa school, dala-dala ang kanyang baby. Hindi niya binitawan ang kanyang pangarap makapagtapos ng pag-aaral. Siya ay si Rosalie. I heard very inspiring yung struggle mo na talagang pinilit mong makatapos. So, Nag-asawa po kasi ako ng maaga. 15 years old po, ganun po. okay. Iwanagin natin na hindi ka pwedeng kinasal. Live-in lang po. 16 po, nanganak po ako. Nagpatuloy pa rin po ako ng pag-aaral. High school po ako graduate, nabuntis po ako. Tapos nag-college po ako, nagtuloy pa rin po ako. Tapos, ayun po, hanggang sa nakagraduate po ako. 18 po ako, nagpakasal po ako. Bali 19 po, graduate na po ako. So, tinuloy-tuloy mo yung pag-aaral despite the fact Opo. na Kahit dala-dala ko po nag-a-adjust siya. ka as a young wife and then may baby ka Opo. na inalagaan. So, dala-dala mo siya sa school. Opo, dala-dala ko po siya. Tapos si mama ko po talaga yung nagpa-pursue na magtapos po kasi grade 1 lang po yung tinungtong niya. Lahat po kami magkakapatid. Pinatapos niya po kami nang siya lang po mag-isa niya. Si mama po kasi gusto ko po siyang mabigyan ng diploma. Yung gusto po niya kasi makita na lahat kami nakatoga, picture, gano'n. Wow. Tapos yun na lang po yung kulang niya ngayon, yung sa akin po. Si nanay ba ay narito pa? Opo, nasa... Oo. Naka-display ba yung diploma ng 3 kapatid mo? Opo. Ikaw na lang ang kulang. Pag nag-uusap kayo ng nanay, anong klaseng conversation yun? Sabi po ni mama, parang nawawalan na din po siya ng na parang sayang lang yung pera natin. Parang sayang yung panahon. Matanda na ako, parang gano'n. Accounting graduate ka kasi kaya hino-hold kang accountable ng nanay mo. Opo. Alam mo, Hindi, at saka alam mo sa probinsya talaga, katulad ng marami sa atin, ako talaga, I went back to school dahil gusto ko maiuwi yung diploma ko sa nanay ko. Kaya naiintindihan kita. and Kuya Boy, I was waiting for you to say that kasi yun na, pareho tayo sa magulang natin, sa nanay mo, di ba? I think naalala pa ni Alan, mas matanda ako kay Alan kahit mukha siyang mas matanda sa akin. Dun sa kwarto ng lolo namin, parang study niya sa bahay nila sa San Juan. Pag pumasok ka doon, 6 silang magkakapatid ng daddy ko, 6 sila. Bawat isa nandun yung graduation. And lahat ng bisita nila, ipapakita yun ng lolo ko. Yung lola namin nakapagtapos ng... teacher din siya. Pero ang lolo namin hindi nakapagtapos. Kaya kinolekta niya talaga yung graduation picture ng bawat anak niya. Kaya ramdam ko yung ng nanay mo na bakit kulang yung isa. Dahil yung lolo ko, talagang nandun yun talaga, bawat graduation picture ng anak. Kaya ramdam ko yan. Ako kakasuhan ko talaga yan. Damages yun. Yung moral damages sa nanay mo na ang bigat sa loob niya na yung pinag-aral niya, ang dami pang pinagdaanan. Solo parent po kasi siya eh. Since Solo grade 1 parent pa po siya. ako. Yun na nga. Siya na po talaga. At iniiyak talaga yan ng mga nanay. Opo. Talagang nangatulong po siya lahat po ng racket pinasok niya. Magtinda ng tinapay, labandera sa gabi, planchadora, gano'n. Si ate kasi always excelled sa pag-aaral.
So parating may award yan. 2 years ang skinip niyan. I think she graduated college, 18, 19, cum laude, di ba? Tapos honor siya sa law school. So nung graduate ako ng law school, tapos may medal ako, umakyat dad ko, pagbaba ko, bumulong nanay ko. Sabi niya, he's so proud. Sabi ko, bakit? Dahil may medalya. Sabi niya, hindi, dahil naghintay siya ng matagal, dahil elementary, high school, college, nawalan na siya ng pag-asa na may award ka. Kasi ate mo, napakarami. Yung medalya na yon or yung papel na yon, it's a symbol, di ba, na pinangahawakan nila. So, it's not enough na makuha mo. We have to hold some people accountable kasi nga buhay yung naabala nila, di ba? Yung, kaya tinanong nga ni Kuya Boy, nandiyan pa ba si nanay? Can you imagine kung sa iba, na yun yung inaasam-asam ng nanay o ng lola nila, o lolo't lola, or kuya, yung nagpaaral sa kanilang OFW, tapos, let's say, kinuha na sila sa world na to, tapos hindi nila nakita, no? Blood, sweat, and tears ang puhunan ng nanay ni Rosalie para siya ay makapagtapos ng pag-aaral. At hindi bumitaw si Rosalie sa kanyang pangarap. Nag-apply ng trabaho, natanggap, mapro-promote na sana. Pero isa sa mga requirements ay kailangan mag-submit siya ng diploma. Siya ay pumunta sa kanyang eskwelahan, pabalik-balik, pero hindi niya makuha ang kanyang diploma. Kung ano man ang kadahilanan kung bakit siya ay pumunta dito sa programa, dahil siya hihingi ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia. Maybe what we can do is magkaroon ng meeting with Ched. Kuya Alan, Ate Pia, may tanong lang ako. Ano kaya ang pwedeng dahilan kung bakit ang isang eskwelahan hindi makapag-release ng transcript of records or diplomas? I mean, where can they be coming from? Well, the fact na nagsara na, ang iniisip ko is magulo na siguro sila noon pa lang, like baka kulang sila sa administrative staff. Pero di ba taon-taon naman may copies ka nung grades mo? Sabi nga ni Alan, may filing requirements yan sa CHED, pero what if hindi na nakapag-file ng maayos? Hindi kaya peke ang eskwelahang ito? Pina-check natin yan. It really exists naman daw. Ang dami talagang dahilan, but the point is, Kuya Boy, there's no excuse. Kasi tama yung sinabi ng nanay mo eh. Nagbayad ka, nag-aral ka, pinaghirapan mo yon, buhay mo nakataya dito. This is not an ordinary dekorasyon sa bahay. Pero Kuya Alan po, nagbubukas po kasi sila ng ibang pangalan po. Halimbawa po sa amin, Montessori Professional College. Dadagdagan po nila sa ibang ano po ng international or Asia. That's better for you kasi nga, mas madaling habulin yung nagbi-business pa. Pero liable pa rin naman ang directors and employees and officers. We have to teach people also a lesson. I have a very forgiving heart pero yung malisyoso na, hindi na kayo tinutulungan, karapatan nyo naman yung diploma nyo at transcript makuha, ako kakasuhan ko talaga yan. Affected yung career mo, may moral damages yan. Let me give some advice din sa mga kasamahan nyo. Try nyong buuin yung records nyo. Kasi just in case, sabihin nung CHED, wala kaming kopya, pero we can reconstitute, di ba, yung pinagdaanan nyo. So kung ma-prove mo naman, nag-enroll ka, may grades ka naman, but let's help them by making sure nga na nandun yon. May Facebook page kayo. Opo. Ano yung huling pakikipag-usap ninyo sa kanila? Nakokontak daw po nila yung may-ari daw po. Nanghingi po ng 2K, bayad po dun sa TOR, diploma. Bawat isa sa inyo para i-release yung inyong records. Opo. Kung bayad na kayo nung graduate, they cannot ask for an additional bayad. 7 taon nyo na itong fina-follow up, bakit ngayon nyo lang malalaman na may 2,000 pala kayong babayaran? Opo. Kayo ba'y handa sa tulong halimbawa ng Cayetano in Action, handa tayo'y pumunta sa legal na level para ilaban ang inyong karapatan? Opo. Kasi sobra po talaga kaming na-stress sa... There really clearly is a problem kung ba't hindi nila nakukuha yan. Bukas po ang aming programa para sa Montessori Professional College para po sa inyong panig ng kwento.
Ako, Kuya Boy, bihira mo ako marinig na sabihin kung Correct. kasuhan yan. Pero yung mga ganito, kailangan turuan ng leksyon kasi hindi nyo pwedeng ganituhin ng mga estudyante. On the positive note, sana yung mga nanonood, di ba, kahit anong struggle nyo sa buhay, improve yourself, di ba? Kung anong purpose nyo sa Panginoon, kung ano pong ambisyon nyo, ilaban yan. Si tatay parating sabihin, alamin ang batas, di ba? Yun ang sinasabi ni ate. Huwag magpaapi, alamin ang batas. I hope that there's a logical answer and a solution dito sa problemang ito. Ay tapusin natin ito. Nanonood ang nanay. Ano ang nais mong sabihin bilang pagtatapos nito? Sa lahat ng sakripisyo na kanyang pinagdaanan, anong nais mong sabihin kay nanay? Sa'yo, Ma, thank you kasi never mo akong pinabayaan. Kahit nadapa ako, tinayo mo pa rin ako. Sorry kasi hindi ako makabawi sa'yo. Pero gagawan ko ng paraan. Try ko yung best ko para maibigay ko sa'yo yung pangarap mo. Lang po, thank you po. Mahal na mahal kita, Ma. Itong kwento, bagong magsimula ang programa, ay napag-alaman namin that the school we were talking about really existed. Pero nalaman din namin na nagpapalit-palit ng pangalan. So, may pagka-suspicious na ang aming researchers tungkol dito sa eskwelahan ito. Sa masusing pagsisiyasat ng Cayetano in Action, nalaman ho natin na hindi pala accredited ang eskwelahang ito sa Commission on Higher Education o CHED. Ito pala ang dahilan kung bakit hindi makuha-kuha ni Rosalie ang kanyang diploma. Sabi nga ni Ate Pia, I have a forgiving heart. Pero pag malisyoso na, dapat managot sila. Ididemanda ko sila. May moral damages ito. Dahil ito isang uri ng pang-aabuso sa karapatan ng ating mga kababayan. Sabi ni Kuya Alan, they must be held accountable. Maaari ang inyong tanong, ano naman ang mangyayari kay Rosalie na dumulog dito sa Cayetano in Action para humingi ng payong kapatid? Nag-commit ang programa na siya'y bibigyan ng isang open scholarship. Kung kailan niya gusto bumalik sa eskwelahan, tutulong ang programa. May problemang legal ka Yung ba? anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Si Joel ay isang rider. Naging pamilyar ho sa atin yung rider na salita noong COVID dahil nakadepende tayo sa maraming bagay sa kanila. Si Joel ay dumulog dito sa Cayetano in Action dahil ang kanyang aligasyon ay hindi pa naibibigay ang kanilang incentives at 13-month pay. Pero nasa oras naman ang kanilang sweldo. Ito ang kanilang kwento. Welcome, Joel, at salamat, Joel. Kwento mo nga ng konti yung nangyari sa'yo Nag-resign po ako this November. sa agency. Yes po. Noong 2022. 2. Hanggang ngayon po, yung incentives namin, hindi po naibibigay hanggang ngayon. Kaya po, lumapit po ako sa inyo para humingi po ng tulong. Ang daily rate ko po is 610 pesos. Sa isang araw? Opo, meron po kasi kaming tinatawag na productivity rate. Okay. Hindi po kami lalabas ng 60 peraso lang. Dapat 100 po pataas. 100 po, minsan po 150, 200 plus. And then yung incentive, pagka Yung incentive po, mag-i-start po sa 61. meron ka ng incentive na magkano? 61. 10 pesos po. Ano yun? 10 pesos per parcel? Yes po. Pero Yan. additional sa sweldo mong 610. Yeah. Opo, Ate Pia. Kailan ka pumasok? More or less. Anong year? Year 2020 po. Okay. May iba pa bang benepisyo? May iba ka ba bang kiniklaim? Yung 13th month, may binanggit ka rin. Opo, yung 13 month din po.
Okay, 2 questions. So pag-resign mo noong November 2022, nakatanggap ka na ng final pay mo? Ibig sabihin lahat ng utang nila sa'yo? Hindi pa po. Hindi pa. Okay, second question. Nung nag-resign ka, ano ang mga utang na sa'yo by that time? Incentives po. So yung sweldo na ibibigay naman, On time po. pero yung incentives ang hindi. Apo. At yun lang yung dahilan kung bakit ka nag-resign. Apo. Sa payong kapatid, kadalasan ang humihingi lamang ng payo ang ating kaharap. Ang kaharap ni Ate Pia at Kuya Alan. Wala doon yung inirereklamo. Sa kasong ito, seriously pinag-usapan ho ito ng mga abogado. Babanggitin ba natin ang pangalan ng ahensya? Dahil we don't have the side of the story of the agency. Minabuti ng ating mga abogado, pati na rin ni Kuya Alan at Ate Pia, dahil hindi pa natin naririnig ang kanilang panig na hindi banggitin ang kanilang pangalan. Ang ginawa namin dito sa programa ay binusisi ito sa pagtatanong sa kanilang pag-uusap kasama sila Joel at mga iba pang riders na nasa audience. Maraming tanong, marami tayong nadiskubre na mga detalye sa kontrobersiyang ito. Ang kadalasan tinatanong sa mga kaso katulad ni Joel, yung una yung who. Sino yung boss mo? Kasi sinabi niya, sa agency po ako. Right. Kasi pwede po sa Pilipinas ang job contracting. Bawal po yung labor-only contracting. So, ibig sabihin nun, pag labor-only contracting, bilang may nagsasabing ahensya ako, pero wala siyang puhunan, wala siyang special equipment, wala siyang special training, etc. Tapos, ibinibigay niya lang dun sa tunay na employer. So, kaya importante yon kasi kailangan alam mo who, sino, ang sisingilin mo. In this case, nasabi kasi niya kanina yung agency. So, I think there's no question in this case that the agency provides the delivery service. So, job contracting sila, which is legal. So, ang boss mo, hindi yung mga korporasyon na pwede ka mag-order ng parcel at saka pag-deliver. Yung boss mo talaga, yung employer mo, yung agency. Tama, Joel. Tama, di ba? Ang nagpapasweldo sa inyo, Tama pa. hindi yung kumpanya nagsesell ng items at saka packages. Di ba? Ang nagpapasweldo sa inyo yung Agency po. agency. Okay. So, klaro yon na sila ang liable. Kaya ako tinanong sa iyo kung ano ang nakuha mo pagka-resign mo because sa ating batas ngayon at may memo ang Labor Department dyan, tawag nila final pay. This is basically just a ordinary term na lahat ng utang sa'yo, kumbaga, final so, parang sinabi ko, boy, anong final agreement natin? So, dapat within 30 days, maibigay sa'yo yung lahat ng utang nila. Incentive, sweldo, 13th month. Ang problema, walang penalty. So, actually, Senator PNI, we're looking into that, na baka dapat may penalty yan. Para nga may incentive naman ang mga employer na bayaran within 30 days. Kung hindi, walang nawawala sa kanila na maging 60 days, 90 days, 120 days. Samantalang sa inyo, yung 30 days na yon could mean whether or not may mapapakain ka sa pamilya mo o wala, no? Ang nakakatuwa po dito sa Cayetano in Action, ako personal, ang dami kong natututunan na mga terminolohiya, lalo na sa batas. Dito sa kwentuhang ito, narinig ko yung quit claims at ano ang ibig sabihin nito. Iba't ibang klase ng resignation. May mga narinig akong constructive dismissal. Ito po yung mga bagong terms at naitatanong natin kung ano ang ibig sabihin nito, ano ang relevance nito sa atin bilang manonood. Meron kasi tinatawag din, Kuya Boy, na constructive dismissal. Yung ibig sabihin, yung hindi ka talagang kusa nag-resign, pero kasi hindi ka na either sinesweldoan, hindi ka na binibigyan ng tamang task, or dinemote ka, etc. No? So I wanted to try to picture lang kung yung nasa mind ni Joel is, kung maganda naman takbo, maganda sweldo, hindi ako magre-resign dito. Bottom line, I don't think anyone disagree that you're entitled to the incentive. Kung nandun sa kontrata, no questions asked. The contract is the law between the parties. Pero even if wala sa kontrata, kung nung nagsimula ka, sinabi ko may incentive, tapos tuloy-tuloy yon,
nagiging part na yan ng kontrata. Kumbaga yung tradisyon o yung gawain, nagiging part na yan ng utang sa'yo. Ang pagkaalam ko rin, correct me if I'm wrong, o dagdagan mo, Joel, no? Marami kayong ganyan ang kaso. Tama po. Ilan ang alam mong nag-resign? Nationwide po, siguro nasa thousands po. Isa lang agency yan o maraming agency? Isang agency lang po. Okay. Pero may mga agency din po na partners. Kuya Alan, para lang hindi na malayo, kasi interesante na ito. I also want to understand. So doon sa tanong ni Kuya Alan na nung ikay umalis, nabayaran ka ng sweldo mo. Ang hindi lang nabayaran sa iyo, incentive, at saka yung sinasabi mong 13 months pay. Opo, tama po. Paano ka umalis? Kasi I'm interested doon sa Yes. constructive dismissal o kaya nag-resign. So paano ka umalis doon sa ahensya? Nag-file po ako ng resignation. Sabi ni Kuya Alan, ay dapat, ang sabi ng batas, correct me if I'm wrong, Kuya Alan, dapat in 1 month, kung ano man ang mga Yes. benepisyo o mga payable sa'yo, ay dapat makukuha mo. Kaya ko lang bringing up, Kuya Boy, yung constructive dismissal. Kasi nga, yung iba, ayaw naman nila mag-resign. So sometimes reinstatement, o kaya minsan may iba pang benefits. Katulad nito, November, that doesn't mean na zero ka na kasi hindi ka umabot ng December. May 11 months ka pa rin na babayaran. Hindi ko alam yung side ng agency nyo. Ang alam ko lang, may mga tinatawag silang quit claim. So yung quit claim, by the name itself, claim, ibig sabihin may sinisingil ka, di ba? May hinahabol ka, may claim ka, di ba? Quit is ayaw mo na. So ang quit claim is ganito. So Joel, magkano utang ko sa'yo? 100,000. Joel, 100 kayong kinautang ko, 100,000, talagang wala na akong pera. Tanggapin mo na 50,000 para wala ka ng problema, hindi mo nakakasuhan. Kasi kung 50,000 at siya, papayag siya, baka kaya kong bayaran. Kung ayaw mo naman, Joel, ng 50,000 ngayon, pirmahan mo, 100,000 pa rin, pero bigyan mo ako 1 taon. Generally, ang sinasabi ng batas, pag napilitan yung empleyado, hindi valid yon. Minsan may pagkakataon kasi, halimbawa yung empleyado, alam talaga niya yung sitwasyon ng kumpanya. So sabi, boss, kalahati ng mga kliyente hindi nagbayad. Kung lahat kami magdidemanda, sarado to. Kung lahat kami sisingilin yung 100,000, sarado to. So yung iba, malasakit din or less hassle sa kanila, pumapayag. Diba? So is that acceptable? If voluntary. Dapat hindi pinipilit. Oo. Okay. Quit claim yon. Ibig sabihin, Alright. areglo, Kuya Boy. Okay. So, kailan ba pwede yung areglo? Pagka within the bounds of the law at hindi sa pilitan. As a rule, ayaw ng batas yung quit claim, but kung mapapatunayan that this is voluntary, kasi nga, ang gusto ng gobyerno, etong usapan nyo, tumupad kayo pareho. Ang maganda dito, because our lawyers reached out to the agency at bukas naman daw makipag-usap. Ang maganda naman dito kina Joel at iba pang mga riders na dumating po sa studio, malumanay at hindi galit makipag-usap. Kaya ako, habang pinapanood ko silang nag-uusap kasama si Ate Pia at Kuya Alan, somehow, meron akong gut feel na meron itong resolusyon. Pero ano nga ba ang naging resolusyon sa problema? Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. May problemang legal ka Yung ba? anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong 2? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Halimbawa, kung ako abogado mo at tayong dalawa lang magkausap, no? Sabi ko, Joel, ano objective mo? Of course, pinakamaganda, makuha mo lahat yung utang sa'yo. Kung may penalty pa kasi pinahirapan ka pa. Di ba? Okay.
Ang pinakaayaw natin, Joel, 0 makuha mo. Di ba? Okay. Ang problema sa 0, pwedeng manalo ka sa kaso pero wala kang makuha. Kasi pwedeng tumagal ng 2-3 years eh. Tapos na ano na yung kumpanya, hinabol na, pero masyadong malaki utang nila. So, halimbawa, kung ang utang nila 2 milyon, 1,000 kayo, di ba? So, magkano yon? Kung 1,000 kayo, tig 2,000 lang kayo. So, kung 2 million na lang pera niya, pati ari-ariya, may kotse pa, 1 million, so 3 million. Eh, utang niya sa inyong 1,000, 10 million, tig 10 mil ang utang. Ang kaya niya lang ba yan ng 3,000? Wala kang pagkukunan ng 7,000. Di ba? So, maaring mangyari iyon. On the other hand, kung halimbawa, lokohan to. Let's say, alam mo na kung ano-ano, kung saan-saan niya nilagay ang pera. Di ba? There are many public advocacy groups, di ba? Even individuals like ako, sabihin ko, Joel, huwag ka mag-alala. Susuportahan na kita. Tutulungan pa kita, pero tuluyan mo yan. That's why, you know, an objective lawyer would also look into the situation, not only of his client, But of the agency as well. but the agency. Kasi unfair naman yung galitin ka ng galitin. Hindi, Joel, mali. Karapatan mo. Oh, tapos wala kang makuha. Di ba? So, ganun ang pagbabalanse. Kanina nasabi ko na may mga issues na nagiging emosyonal. Si Kuya Alan at Ate Pia. Kuya Alan sa mga governance issues, sa mga public service na usapin. Ate Pia, pagdating sa mga kaso na may kinalaman sa children's rights, women's welfare, she is involved. She fights. Dito nakita natin, si Ate Pia, Kuya Alan, kung paano naman maging objective bilang mga abogado. Nakikinig sa detalye, nagpa-problem solve, ika nga. They listen and they dispense pieces of advice na nanggagaling sa isipan ng mga abogado. Tunay na kahanga-hanga. Pero hindi lamang si Kuya Alan at Ate Pia ang hinahangaan ng maraming mga humingi sa atin ng payo. Pero express ni Kuya Alan ang kanyang pag-appreciate nung hiningan niya ng message si Joel para sa kanyang mga kapwa riders. It was not something that Kuya Alan was expecting. Doon sa attitude, lahat tayo maraming natututunan, hindi lamang sa mga abogado, Kuya Alan, Ate Pia. Madalas, marami rin tayong napupulot na aral sa mga taong humihingi ng payo, sa mga taong humihingi ng tulong. Joel, last na. Total, nakikinig at payong kapatid to. Ikaw naman bilang rider, hindi madali, di ba? Hindi po. At minsan delikado sa Opo. kalye. Opo. Ikaw naman, hihingihan kong advice. So, lalo sa mga kabataan ngayon na mahilig magmotor, bilang isang professional na rider, anong advice ang mabibigay mo sa mga gustong magsimula magmotor or magtrabaho na gamit motor? Siguro po, bago kayo sumakay sa motor, kailangan maging mapagpasensya po tayo. Lalo na po sa mga nakakasabay natin. Mga iba-ibang ugali, tsaka po yung mga dinadala nila, hindi po natin alam. Kaya kailangan dapat po, mahaba po yung pasensya at unawa. Thank you, thank you. Ganda ng advice mo. So kami, Joel, inform ka namin sa development, inform mo kami pag may sale, ha? Okay. Joel, maraming salamat. Salamat po, Tito Ben. Maraming salamat. Pagkatapos ng payong kapatid, ay nagkaroon na ho ng meeting ang ahensya at si Joel at ang kanyang mga kasamahan. Nangako ang ahensya na sila'y bibigyan ng tseke na kanilang kinukolekta. Nangyari na po ito. Masaya po ako na nakuha po namin, hindi lang po ako. Kumbaga, yung ine-expect ko na tulong ay kumbaga na-extend din sa mga kasama kong rider. Napakalaki po ng tulong ng Cayetano in Action na dun sa nakuha namin cheque. Dahil kagaya po ako, biktima po kami ng sunog. So ito pong nakuha kong cheque, magagamit ko po ulit para mabuo yung bahay namin. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong programa, Cayetano in Action with Boy Abunda, at sa mga staff
na tumulong sa amin. Maraming salamat po. At sana po marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat kay Tano in Action with Boy Abunda! Ilang mga bagay po ang aking natutunan ngayong gabi. Una, doon sa kwento ni Nanay Dayday at ni Bunene, tama nga naman si Ate Pia at Kuya Alan. Minsan kung sino pa ang iniisip nating kaaway, ay sa dapat ang ating kakampi. Katulad na lamang ng kanilang kwento, mahal nila ang mga bata. Mahal ni Nanay Dayday ang kanyang mga apo. Mahal ni Bunene ang kanyang mga anak. Bakit kayo mag-aaway? Dapat magkatuwang kayo dahil kapakanan, kinabukasan ng mga anak ang nais ninyo. Doon naman sa pangalawang kwento ni Rosalie, dapat maging maingat tayo. Dahil minsan, sinisira ang ating mga pangarap ng mga taong sakit at ganit. Doon naman sa kwento ni Joel at ng kanyang mga kasamahang riders at ng ahensya, kahit kaano kahirap ang problema, basta gustuhin natin, makukuha ang lahat sa mabuting pag-uusap. Ito ang mga leksyon na aking natutunan ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Ito po ang Cayetano in Action with Boy Abunda, the Producer's Cut. Magandang gabi, Pilipinas at buong mundo. May problemang legal ka Yung ba? anak ko, natadya kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda.